Matapos ang briefing sa Department of Foreign Affairs, ibinahagi ni Senator Erwin Tulfo na may tuloy-tuloy na dialogo sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Embassy hinggil sa West Philippine Sea. Pero aminado ang senador na ang palitan ng maanghang na pahayag ay nakakaapekto sa maayos na diplomatikong usapan. What I'm saying is siguro wag na nating dagdagan pa, leave it what happened, iwan lang natin na ganun muna. Pero huwag na nating dagdagan pa siguro kasi parang na-ignite. I understand naman the position of Department of Foreign Affairs. It's hard po kasi when you negotiate this ongoing dialogue tapos may maririnig ka dito, may gulo na naman doon. Gate ni Tulfo, habang nagpapatuloy ang negosasyon, mahalagang umiwas muna sa personal na sagutan at mga pahayag na maaring makapagpapalala ng sitwasyon sa kabilang panig. Aniya, ang dapat unahin ay seguridad at kaligtasan ng mga mangingisda at Coast Guard ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dapat we all just have to focus yung sa mga fishermen natin, yung mga Coast Guard natin na safe ho sila, hindi sila nasasaktan. Ibinahagi rin ng senador na dahil sa patuloy na pakipag-usap ng DFA sa China, nakapagsagawa na ang Pilipinas ng ilang resupply missions nang walang harassment mula sa Chinese Coast Guard. Hindi na po hinahabol-habol ng China Coast Guard yung mga Coast Guard natin, ng ating mga resupply missions. No more. Nakailang mission na po tayo, 3, 4 RORE mission na po na dahil sa pakiusap po ng foreign affairs natin, pumayag din po ang China na resupply, it's humanitarian purpose, pagkain ng mga sundalo. So hindi na ho hinahabol-habol, biglang tumahimik po. Isa rin sa mga tinututukan ngayon ang Code of Conduct sa South China Sea na ayon sa DFA ay mas bukas na ngayong talakayin ng China. Target ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Brunei na matapos ang kasunduan bago matapos ang taon upang mabawasan ang tensyon sa lugar. Pero ayon kay Tulfo, ang palitan ng maanghang na pahayag mula sa magkabilang panig ang dahilan kung bakit pansamantalang naantala ang pag-usad ng Code of Conduct. I think naantala yung pagpa-resolve pagtatapos sa Code of Conduct Baka natigil yata nung to my understanding, base sa explanation ni Secretary ng DFA na dahil doon sa rhetoric ng parehong grupo, ang kabilang grupo, yung banatan, baka natigil, natenga yung pag-aayos ng Code of Conduct. Bilang tugon, sinabi ni Tulfo na personal niyang kakausapin ang ilan sa kanyang mga kapwa-senador upang ipaliwanag na may umiiral na dialogo sa pagitan ng DFA at China. Dagdag pa ng senador, magkikipagpulong din siya sa National Security Council upang talakayin ang mga pahayag ng mga opisyal na nasa ilalim nito, kabilang si Commodore J. Tariela, para masigurong hindi makakasagabal sa ongoing negotiations. Yung problema natenga dahil doon sa bangayan, sagutan. Kaya nga today, after this, I will personally go to the office of Senator Ontiveros and Senator Kiko. Hindi ko sinasabi na huwag na tayo magsalita. Kung may mali, di ba? Pero what I will just explain to them na may ongoing negotiations, may mga dialogue na binibilisan na po ng lahat ng parties ng 4 na countries na matapos po yung Code of Conduct para ma-implement na po. Bukas rin si Tulfo na makipagpulong sa Chinese ambassador bilang bahagi ng kanyang hakbang para mapababa ang tensyon at maitaguyod ang diplomasya. And sabi ko naman, open naman ako. The secretary said, "Are you open?" I said, "I'm open." I said, yung foreign policy naman natin na friends to all, enemies to none. So why don't we sit down? Yes, and maybe we can help out. Sa gitna ng umiinit na salita, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pero ayon sa Senado, diplomasya, hindi bangayan ang susi para maprotektahan ang soberanya, kapayapaan at interes ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez, Ag-ulat, SMNI News.